alas 12 ng madaling araw hanggang April 3. Open yung pabasa mula March 30 hanggang April 3. Yan, si Father yung mag-open ng pabasa. No. Ayan na, official na na. Nag-agis kami kanina ng flower. Ayan, official na bukas na yung pabasa. Mag-i-start siya ngayon ng March 30 hanggang April 1 bukas yung pabasa. Mga unang batch sa pagbubukas ng pabasa. Sila po ako ng badge sa pagbubukas ng pabasa. Ganap Lunes Santo pa lang pero marami ng kami nagpipinitensya Lunes Santo.
Nang maganap na't matapos ang pagbibinyag kay Jesus, nagpaalam na tibobos sa kaniyang pinsat irog na masinta hingang lubos. Kaya yung taunang penitensyang ginagawa, taon-taon dito lagi inumpisahan yan sa sa Santo Niño White. Yung unang batch ng mga magbubulyos, mga taga Delpa. Na dito mag-uumpisa sa siyempre yung tatakan sa Santo Niño White. Doon sila mag-uumpisa hanggang sa mga rating doon sa simbahan. Unang batch ng mga namiminitensya dito sa unang batch sa mga namiminitensya, mga taga Delpa.
Yan, yung taunang penitensya o taunang tatakang ginagawa dito sa ano sa Santo Niño White. Diyan kung saan mag-umpisa din yung ano, yung iba't ibang batch ng ano, ang mga namimilitensya. Taon-taon dito yan sa ano sa Santo Niño White ginagawa yung ano or inumpisahan yung ano, tatakan. Gaano na ho kayo katagal namiminitensya saka ano? Para saan ho yung ginagawa nyo ano? Pamiminitensya po. Para po sa mga sakit na naranasan namin sa buhay, mga anak ko. Gaano nyo na po siya katagal na ginagawa ko yan? 16 years na po. 16 years po. Matagal na po. Ano No? na. Labing na taon na po. Tagal na ho, no? Tapos siguro sa mga susunod na taon, tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Opo. Ito. Kada taon po yan, ano po ginagawa dyan sa Bulyoso? Kada taon ng pamiminitensya nyo? Pag gumaganap, binababad po namin sa tubig para yung ano niya, hindi matuyo. Para hindi sa bagay, para hindi siya matuyo, no? Kasi Tapos, pag siya natuyo, pag inapilis ang isa, wala na. Para po sa pamilya po. Tapos ngayon po, pang 17 na po ngayon. pang 17 taon na ho. Para sa pamilya ho yung ginagawa nyo para Opo, hindi lang magkasakit o ano man. Sabihin lahat ng pagsubok, kayanin po. ayun, yung ano, kahilingan din ng mga ibang mga namiminitensya. Yung iba, kaya sila namiminitensya, manatap sila para sa mga ano, sa mga anak nila. Yung iba para sa mga kagalingan kung merong karamdaman yung isang ano, isang miyembro ng pamilya nila. O yung iba para sa sarili nila, para sa kalusugan nila. Tuwing Kwaresma, muling nabubuhay ang isang matandang tradisyon, ang panata at penitensya. Isang kulturang paniniwala na malalim na nakaugat sa pananampalataya ng mga Pilipino. Bagamat pinaniniwalaan na tinubos na ni Hesukristo ang kasalanan na sangkatauhan, patuloy pa ring isinasagawa ng ilang deboto ang penitensya. Hindi upang palitan ang kanyang sakripisyo, kundi bilang taimtim na pagsisisi, pasasalamat at pagtupad sa kanilang panata sa Diyos.
Sa bawat hakbang na puno ng pagod, sa bawat krus na pasan, at sa bawat tahimik na panalangin, dala nila ang kanilang mga kahilingan, kapatawaran, kagalingan, at pag-asa para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng hirap at sakit, nananatiling buhay ang Panata. Isang patunay ng matibay na pananampalataya at tradisyong patuloy na pinapasa sa bawat henerasyon. Pakisama sa dalitat, hirap munting ipagbabawa sa lahat mong gawang sala.